Magandang araw mga ka-solar. So muli, nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. So meron tayo ngayon dito na natanggap galing sa DEYE, China. Ayan, China mainland. Shandong Shai Cloud Tech Company. Ito siguro yung pinadala sa akin na may nagbanggit kasi sa akin na isang representative ng DEYE at Chinese din yun, no? So sabi niya ay wireless energy management. So baka ito na yung laman nito at tingnan natin kung ano ang itsura nitong wireless energy management. Pero nung nakaraang May 2025 merong solar event diyan sa SMX Mall of Asia. At nakita ko naman na yung wireless energy management. So, i-confirm lang natin at titignan natin kung ito ngayon at isa-isahin din natin yung mga specs niyan at features base doon sa unang beses na nakahawak tayo ng wireless energy management. So, ito na yung mismong medyo magtatagal sa atin compare doon sa limited time natin sa MOA. So ito ay possible magawa na din natin ng actual na gamit, no? So tingnan lang muna natin, no? So unboxing tayo. Ayan. At maganda yung pagkakapak nito, no? Talagang balot na balot. Okay. May LoRa pa. Ang dami. Nako, mukhang kakailanganin natin ng EV rito. Kasi ito nasisilip ko para sa smart electric vehicle charger ito. So talagang hindi tayo nagkakamali dito na sa atin nga talaga to kasi nakapangalan pa kay Solaris. So isa-isahin natin. Mukhang marami itong laman, no? So mukhang ito yung wireless city. So unahin natin to, no? Unahin natin Sun Smart City 1. Ayan. City sensor nga to. So meron na tayong wireless city sensor. Kasi yung kalimitan natin ginagamit ay city sensor na merong linya. At tingnan natin. Oh, mayroon pa siyang antena para sa sa connection Okay. So unahin muna natin yung city. Ayan, city sensor. At may another antenna para sa unit na to. Ayan. Ito. Pang 3-phase Pwedeng gamitin sa 3-phase. So tingnan natin yung city sensor. Ayan. 2,000:1 lang ang ratio nito. Ayan kasi kung makikita nyo, 100 amperes ang primary at 50 milliamps ang secondary. So kung kukunin natin yung ratio nito, ratio ng primary sa secondary, i-divide lang natin tong 100 amperes sa 50 milliamperes. Kaya lang, by operation of mathematics, hindi natin pwedeng diretso na i-divide yan kasi kailangan ma-convert muna natin to sa amperes. So, para ma-convert natin yan, yung 1 milliamp equivalent to 1,000. Kaya, 50 milliamp divided by 1,000, so 0.005 na ang lalabas yan. Kaya pagka dinivide natin yan, kukunin natin yung CT ratio or current transformer ratio, 100 amperes divided by 0.05. So lalabas 2,000 yung ratio niyan. So pang 3-phase, yan, isasaksak lang natin ito sa RS485. Yan. So walang nakasamang tingnan natin, may kasama namang manual 'yan, no? So andito may manual nga. Hindi na tayo mamroblema ng mahabang linya kasi yung linya na para sa city sensor nasa 50 meters ang kanyang limit, no? So ito. At ito na mismo yung meter natin. So yung
Yung pinakita ko na una, ito na yung clamp or city sensor, no? Tapos ito naman na yung meter, no? So dito lang natin na i-connect yan through RS485, no? Tapos ito ay dito, SunSmart CT01. So pakita natin yung laman. Oho. Joran. Ito na siya, oh. Ganyan ang itsura niyan. Tapos dito natin i-connect yung CT. Ito, ano? Yan, oh. Ito, meron siyang connection diyan dito. Kaya lang pang 3-phase to eh. Pwede rin gamitin sa single phase to. So, ganito ang itsura niyan. At lalagyan lang natin ng supply ito. Neutral, line 1, line 2, line 3. Tapos, tingnan naman natin to kung anong itsura nito. Another unit. Then, later, iisa-isahin na natin yan. So, minsan na lang pag-unbox natin kasi isang box lang naman yung pinaglagyan. Okay, tingnan natin to. So, ito na yung long range. Long range. So, ito na yung LoRa wireless communication. Okay, LoRa. 5 volts lang yung DC input voltage nito. At itong communication nito, yung distance, no? Kaya sinabing long range, pwede hanggang 200 meters ito. So, ibig sabihin, 20% ng isang kilometer ang pwede. Kaya 200 meters. At magaan na magaan lang, 45.8 grams. So may built-in na ito na antena. Ayan. Ang frequency range niyan ay 863 MHz to 870 MHz. Okay, may warranty ito na 2 years. So long range ang tawag dito, no? Long range wireless communication. Okay. Okay, ito naman, smart plug naman ang tawag dito. Smart plug para doon sa mga nag-isolate, no, ng mga devices. Ayan. Ito lang ang isasaksak natin doon sa convenience outlet at pwede na tayong maglagay ng mga appliances, pero not more than 16 amperes. Medyo mababa lang, no? Kung 16 amperes at 80% lang gamitin natin, 12.8. So 12.8 amperes times 230, nasa 3 kilowatts ang pwede nating i-load dito. So 3 kilowatts, kung meron tayong 1 horsepower na aircon, pwede nating gamitin sa isang pagsaksak. Pwede rin ng plancha, pwede rin yung mga electric stove na pang 2 kilowatts, no? Or 1.8 kilowatts. Pwede nating isaksak doon para kung sakaling magkaroon ng brownout, no, ay masiselect natin yan kasi may setting din sa inverter to. So smart plug ang tawag dito. Okay? So smart switch din to. Ayan, smart switch, communication, then set. Ayan. 25 amperes naman to. Kasama siya dun sa smart devices. So, dito sa smart switch, ayan, para ma-activate, ipapasok natin yung kanyang serial number. So, meron siyang portion na load side. Tapos, dito yung grid. No, ito yung load at ito yung grid. Ibig sabihin, ito yung ito natin padadaanin yung supply galing sa grid port ng inverter. Tapos, ito naman, dito naman yung papunta na dyan sa may dito sa EV charger. So i-connect natin ito, ayan. So meron siyang 3-phase kasi ito, no? I-connect natin yan. Pero ang gagamitin na lang natin ay 3 linya, yung neutral, PE, ito, at saka yung line 1. Yun lang 3 natin gagamitin kasi single phase yung unit natin. Tapos i-connect natin yan dito kasi lang naman to connector lang naman yan, So mayroon din siyang
proper position bago pumasok. Kung makikita mo yan sa loob, no, medyo kailangan itong portion na to ay dapat dito siya mga shoot. Ayan, oh. So yan, ganyan ang magiging connection yan. Pero ito, yung line 2 at saka 3 mababaliwala na yon kasi nga single phase yung inverter natin. Okay, so dali lang naman ito. So mayroong lock yan dito, itong kulay orange na to. Halimbawa nakalock na yan dito, kailangan maipus paatras, ayan, tapos iti-twist papunta rito. So left papunta sa left. Ayan, kung ilalak mo naman kailangan papunta sa right. Ayan, tapos nakataas itong orange na to. So challenge ang pagtanggal. Pero pagka alam mo na, ayan, okay na yan. So subukan natin uli. No, meron. Ayan Ayan. Ayan, kung tatanggalin natin, kailangan push down natin. Tapos move pa konti. Ayan. Move natin doon. And persa lang tayo. Ayan. So, ganun yun. Medyo mahirap pero okay naman. Kaya. Ito yung sa load, tapos yung sa grid. So, lagyan muna ito ng supply. Yung tatlong linya lang muna. Ground, line 1 at saka neutral. Buti na lang may kasamang maliit na Allen key. Ayan, ito. Tapos tatanggalin natin. Ayan, susundutin lang itong gilid. Ito. So makukuha na natin yan. Ayan. So pagka ipapasok na natin, halimbawa ito yung basahin lang natin mabuti kasi itong nasa gitna, ito yung PE or yung protective equipment or ground. Tapos ito yung neutral, line 1. So itong line 2 and 3 hindi natin gagamitin yan, line 2 and 3. Ito lang neutral, PE, line 1. Yan lang gagamitin natin. So kailangan natin may pasok yung ating wire na. Okay, so ganun din sa kabila. Ito naman yung sa load side, parehas lang. Okay, parehas lang yan. So yung nabanggit ko kanina, tatlo lang din yung wire na muna na ilalagay natin kasi single phase yung gamit. Okay, so gawin ko muna. Okay, so nailagay na natin itong isa, no? Medyo maliit lang talaga kasi yung set key, kaya iingatan nyo yan, yung set key na yan, no? Yan, baka mahulog, mahirap hanapin. Kaya ito lang yan, no? 1.5 mm lang yata itong gamit natin na set key, ay Allen key. Ayan, so okay naman at itapat lang natin. May slot ito ayan, may slot dito, sleeve, yung shoulder, kahit so nag-fit na at tumunog na rin. Ayan, so okay na, nalagay na natin. Pitan lang natin to. Ayan. At dito kasi yan grid, ayan yan ayan. Oops, yun, tumunog na. So ngayon kung tatanggalin natin, mayroong pinrovide ang DE, ito kasama yan dyan. Pwede nating ipasok to para matanggal. Hihilahin lang natin. Ayan, clip, tapos ayun, talaga medyo pahirapan pero okay lang. Struggle is real. So ngayon dito naman tayo maglalagay sa kabila, no? At dapat hindi mawala yan. So mahirap pagka nawala yan. And ito naman yun dun sa load side naman na ito. Load side, okay, sundutin lang natin to para tumaas. Ayan. So pagka ipapasok natin to, yung tatlong linya lang kasi single phase pero pang 3 phase kasi to. Ayan, unahin na natin ilagay ito. Okay, so tapos na rin to. So gagawin natin,
Ayan, ay i-connect natin to rito. Nasa load side kasi ito eh. So hanapin natin load side. So dapat dito siya. Ayan. Okay. Tapos ito yung grid side. Ibig sabihin, ito yung source. Ayan o. Yan. Jaran. Okay, so ito naman yung para sa EV charger, ano? Ayan, no? Ang model nito ay ayan, Sun EV SE22K01. At pang 220 volts din ito. So tingnan natin. Ang problema, wala akong EV. Wala akong EV Mapipilitan tayong bumili ng EV. Ito yung EV, yan, electric vehicle. So open natin. Okay. So dapat may electric vehicle tayong magamit. Deya na electric vehicle. So ito na yung laman niya. Ayan oh. So isa-isahin natin. Wow, bagong-bago. Lalaki ng wire. Oh. Line 1, line 2. 32 amperes. So ito yung sabitan. Sabitan. Yan, sabitan. Papasok na ganyan. So, na-connect na natin yung mga smart devices, ano? Pero hindi pa natin na-activate. Kagaya nito yung LoRa. Dapat itong long range, kasi itong long range na to ay parang radio transmitter yan eh. So, kung normal yung function niya, dapat nagbi-blink. So, tapos yung Smart TX, no? Ito. Ayan, okay na siya eh. Naka-connect na. Kaya lang, since kailangan nating i-communicate dun sa LoRa. Ayan. Kailangan muna ma-activate yung LoRa. Okay? Ayan, at pati yung EV charger. Actually, naka-alarm nga siya ngayon. So, in-access ko na ito kasi merong wifi eh. Ayan. So ito yung mga nilagay natin, ano. So, itong Smart TX, yan yung LoRa. Pero hindi pa nga gumagana. In fact, naglagay tayo ng separate na power, ano. 5 volts DC. Yan ang magiging central communication eh. Tapos yung smart switch, ito yan. Kasama na yung smart plug dyan. So naipasok na natin yung serial number. So ito yan. Ayan, smart plug. So hindi pa nagko-communicate, no. So yan din yan nakalagay dito. So ang purpose nun, kung halimbawa magcha-charge tayo ng EV, kasi connected na yan dito sa ating EV, no. Ayan, connected na, nailagay na rin dito. At namomonitor na nga natin sa online. Ayan, pwedeng mag-schedule kung kailan pwedeng mag-charge. Ang magandang charging kasi nito, ayan, ay during 10 o'clock, ano, mga 10 o'clock. Maganda mag-charge ng 10 o'clock dyan. So, dito pwede nating itaas, no? Ayan. Pwede nating i-5,000, pero 7,000, yun ang charging power ng BYD, ng MG, yung mga electric vehicle, no. So plug and play na lang yan. Ayan, dito naman sa smart switch, ayan, may time din na pwede nating paganahin. Halimbawa yung smart plug nito, smart plug, ito yan so kung pagaganahin natin yan, pwedeng nakaschedule yan dito. I-on lang natin.
time mode. Ayan. Time mode gagamitin natin, no? Tapos maglalagay tayo kung anong oras tayo mag-i-start. Ayan. So, tayo nang pipili dyan. Ayusin na lang natin. So, connected na rin yan, ano? Itong serial number na to, ayan, para sa switch ito eh. So, kasama niya yung smart switch at saka yung smart plug. Magkasama na yan dyan. So, kung kailan natin na pagaganahin, pwedeng mamili lang tayo kung anong day. Ayan. Smart City, ito yan. Kailangan may connect pa sa LoRa. Nakikita natin yung ano dito eh, ratio. Sa parameter settings. Yung ratio. Ayun, sa LoRa. LoRa channel. Long range yun ha, parang radio transmitter yan. Ayan, tingnan natin to. Ayan, 2000:1. Hanapin natin dito. 2000:1 yan. Sa advanced function. Parehas dapat yan. 2000:1. Gabi na, 10 o'clock na eh. Bukas na natin pagganahin. Ayan. So, yan lang muna ang karagdagan sa 18 kilos sa ating pahitik na ng pahitik. Ang ating mga inverter sa ngayon. So, yun lang mga solar. Maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa video. Muli, ang inyong solar, si Solar Renz.